So, let's see. Ano na yung nangyayari sa person ninyo ngayon? So, para to sa mga LDR or naging LDR, which is hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa person ninyo. So, let's see. Right through it. Tignan natin kung ano yung makikita natin. Pero hindi to para sa lahat ng LDR, okay? So, para lang to sa mga few or yeah. And let's see kung ano yung situation ninyo para mag-gets nyo na ay para sa akin to kasi ganito yung situation namin. So let's see kung ano, dun muna tayo sa pinaka main. Ano na yung nangyayari sa kanya ngayon sa buhay niya. Okay, for this is for LDR. If you're a bit confused kung ano nangyayari sa person ninyo, so let's see. Uy. Wait lang. Feeling ko right now, this person made a decision. Parang you're not talking right now ng ka-LDR mo ngayon. A bit of medyo dahan-dahan na kayong nawawasak ngayon ng ka-LDR mo. You are still in a relationship pero parang dahan-dahan na kayong nawawasak. Alam mo, dahil sa meron siyang binabalikan. So, ex niya na to, pero binabalikan niya to. Ngayong nangyayari to sa inyo. Ngayong nangyayari to sa inyo na dahan-dahan na kayong nawawasak na dalawa siya dahil siya is bumabalik na siya ng dahan-dahan sa ex niya. Which is ex yun na could be ex na family, could be ex na sobrang committed sila before, could be ex-girlfriend na sobrang seryoso sila before. So, bumabalik siya doon. Kaya, kayo din naman dalawa is, you're still together, you are still in a relationship, pero dahan-dahan na din kayong nawawasak. Because of that. Or, might be because of sa mga nangyayari sa inyong dalawa. So, you don't know about this. You don't know about this. So, this person parang planning to walk away emotionally from you. From your relationship. Planning. Pero, nandun pa siya sa point na medyo nag-iisip pa siya kasi medyo nasasayangan din siya sa relasyon na meron kayong dalawa. So, nag-iisip pa siya. Medyo confused siya kung tutuloy niya ba to or hindi. Medyo hindi siya sure kung tutuloy niya ba to o hindi. Medyo hindi siya sure kung magkakaproblema ba siya dito na mabigat or hindi. So, nag-iisip na siya ng mga ganong bagay during those time. So, ano ba yung nangyayari sa inyong dalawa? Anong meron? Okay. Imbalance situation. Okay. You are not talking. Hindi kayo nag-uusap ngayon. This person walk away emotionally.
with someone. No, this person walk away emotionally from your relationship. Ando siya sa point that dahil medyo magulo yung isipan niya, hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. This person still reminiscing from the past and hindi pa din siya naka-move on from that past. So, meron pa siyang parang pakiramdam na gusto niyang bumalik doon. Ayusin yun, isave yun. I don't know if nasabi niya to sa'yo, kaya siguro ito yung dahilan kung bakit kayo hindi nagkakaunawaan. Or, it's just that nagkaroon sila ng communication ng ex niya, kaya ganito kayo, na dahan-dahan na kayo nawasak. So, you are very much focused on this situation na to. Sa sitwasyon na meron kayo. Sobra kang nakafocus dahil sobra kang nakatuon na kung ano kaya yung mga nangyayari, ano kaya yung mga ginagawa niya, ano kaya yung mga desisyon na gagawin niya. Sobra kang parang sabihin natin interesado sa mga mangyayari, sa mga gusto mong mangyari, and naghahalos dahil sa mga ito, nagtatanong sa kanya. So, yung tanong na yun is nahahantong siya sa away. Pero totoo, this person wanted to come back towards someone from the past. And but the thing here is, bakit hindi kanya binibitawan? Bakit hindi siya nag-proceed towards there? Dahil that someone from the past don't want to accept your person anymore. So, parang ado sa point na parang pinupush away siya ng taong yon. So, hindi kanya binibitawan dahil could be, sad to say, parang alam mo yung sinasabi na kumbaga you are someone na hindi ko ma-explain. Alam kong alam nyo yan, pero hindi mo mapasok sa utak ko. Yung parang kumbaga option. Parang ganon, na kung sakaling hindi na talaga mag-work sa kanila, nandyan ka para sa kanya. Parang ganon. So, well, hindi kayo okay, hindi kanya nabreakan. Hindi lang kayo nag-uusap, pero parang ganito yung nangyayari. Dahil sa medyo marami kang tanong, marami kang napapansin, na coldness, something like that, hindi pag konti lang, medyo nag-aaway agad. So, hindi kayo nagkakaunawaan ngayon. Pero hindi kanya binitawan. You know, you are still in a relationship. Sa inyo, nasa loob pa rin kayo ng relasyon ninyo, hindi lang kayo okay. Okay, cold lang yung situation ninyo or hindi kayo nag-uusap dahil sa mga nangyayari. So, while hindi kayo nag-uusap, hindi kanya binibitawan, nandyan pa din, umaasa ka pa din, nakakausapin ka pa din niya, or baka kinakausap ka niya pero very cold na, on and off na kayong dalawa. So, siya naman, nagwo-work out siya para ayusin yung sa kanila. Tinatry niya na i-rebuild yung sa kanila to approach that person na ayusin yun. Pero, hindi kasi siya tinatanggap nung isa. Ayaw na siyang balikan nung ex niya. So, ayaw na sa kanya. So, kaya nandun siya sa point na kung hindi talaga mag-work yun, at least nandyan ka. You know, natanggapin siya ulit. O tanggapin, or hindi naman kayo nag-break eh. So, wala ka ding alam. Kaya nga sinasabi ko, let's dig in, let's see kung ano yung mga nangyayari sa person mo ngayon. Kasi dahil wala kang alam sa mga ito. So, yun. Let's see more. Ano ba yung mga kailangan mong malaman pa? Aside from this. See?
This person wanted to take the leap of faith towards a new beginning with someone from the past. Maybe they have responsibility with this someone from the past. And this person wanting to walk away emotionally from you. The thing here is, dahil sa this person wanted to have a changes in his life already. And you felt this. Alam niyang ramdam mo yon dahil nga hindi na kayo okay eh. Hindi na talaga kayo okay. Siguro LDR kayo nito, or no, you are not LDR. Yeah, LDR. Yeah, LDR. Sorry. LDR kayo nito. Then, medyo matagal na din kayong LDR, and he knows how, he knows how your feelings is. Pasensya na, alam nyo kung bakit. Medyo magulo yung utak ko ngayon talaga. Kaya lang, gusto ko lang mag-reading para matanggal lang yung mga gulo sa utak ko. Pero honestly, hindi to advisable sa mga tarot readers na mag-read ng magulo yung utak. Pero ginawa ko siya. Parang at the point na gusto niya to sabihin sa'yo. Gusto niya to sabihin sa'yo, ipaalam sa'yo na ganito ngayong balak niya or plano niya. Because this is what you need to know, na gusto niyang ayusin na to sa kanila. But you're still in a relationship. Kung sakaling aalis siya, parang feeling ko gusto niya sabihin sa'yo na kung sakaling aalis ako, hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto mangyari yun, labag sa loob ko yun, pero parang gusto ko na kasi din ayusin yung buhay ko. Parang ganun. This is what you need to know about this. Pero meron ding fear kasi sa kanya. May takot din sa kanya na what if hindi siya tanggapin? Hindi tanggapin yung offer niya talaga dun sa isa. I feeling ko hindi talaga tinatanggap. So yun yung fear niya. Fearing of abandonment. Itong person na to. May fear siya of abandonment. And ando sa point na if na-abandon siya doon, tapos sinabi niya sa'yo, naghiwalay kayong dalawa, tapos na-abandon siya, wala na siyang babalikan sa'yo kasi nga na-betray ka niya. So kaya ando sa point na hindi niya na lang sinabi to sa'yo. Kinip niya na lang to sa'yo. Pag sakali nandun yung sa plano niya na kung sakaling okay na sila, nagkabalikan sila, and ready na siya na bitawan ka, sa kanya pa sasabihin sa'yo, explain sa'yo ang lahat. So hanggat walang outcome sa mga ginagawa niya, hindi niya sasabihin sa'yo, you remained parang fooled from this situation. Ginawa ka niyang parang bouncer ba? Ano ba tawag doon? Basta ganun. Second option. Let's see ano yung magiging outcome sa mga plano niya para sa ex niya. So, yung magiging outcome sa plano niya para sa ex niya is could be mapapagod siya sa kakahintay kung kailan siya tanggapin ng ex niya. Dahil nagmo-move on na yung ex niya eh. Naka-move on na actually. And okay na siya, nawala yung person mo. A bit of like may nakita ako ditong this person or that person wanted to really to move forward na talaga. And to move on na talaga from this. Ayaw niya nang mabetray. Naloko din ata to siya before eh. Naloko din siya before kaya sila naghiwalay. So, ayaw niya nang maloko, ayaw niya nang mabetray, ayaw nang maipit sa sitwasyon. Gusto niya na ng freedom niya ngayon.
parang pagod na siya sa mga pangako ng person na to nang hindi naman natutupad, then bumabalik. May mga, siguro may tendency sa kanila before na bumabalik tapos iniiwan lang din siya ulit hanggang sa napagod na siya, hanggang sa okay na siya nang wala itong person na to. So, meron ako nakikita dito decision from this person. Hindi sila, honestly, hindi sila mag-uusap talaga nito. Because ayaw na siya ng tao, ayaw na siyang balikan nung taong ayun. Para sa kanya, hiwalay na talaga sila. So, para hindi na siya sure, hindi na sure yung isa na maayos pa yung sa kanilang dalawa kung sakali man. Hindi na siya sure. Parang that person is like did guard herself or himself toward your person. Parang naglagay siya ng boundary. Parang ayaw niyang kausapin, umiiwas siya dahil okay na siya sa buhay niya kung nasaan siya ngayon. Even if your person wanted to move forward towards with her or with him, andun siya sa point na okay na siya kung nasaan siya. Wag mo na lang akong guluhin. Parang ganun. Hindi na siya tinatanggap talaga ng person na to, and because that person really already might be na-healed na siya or wanted to heal na already. Parang wag mo na ako bigyan na ulit ng problema. Ayoko na, tama na. Parang ganun. Kaya itong person mo is really like studying kung paano siya mag-offer ng second chance dito sa taong ito. Might be your person will going to wait. Might be this person, this ex niya is giving her or giving him mixed signals. Then naghihintay siya. Then parang naghihintay siya sa wala hanggang sa medyo napapagod na siya. Kasi yung taong yun siguro this is a part of her revenge na gagawin niya to sa'yo para mapagod ka din, ma-feel mo din kung ano yung naramdaman ka noon. So, ando siya sa point na medyo yung person mo is a bit of like may fear sa kanya kasi you are not okay eh. Hindi na din kayo okay nito. So, what if you are going to decide also to walk away because you are not okay already? Cold na yung treatment niya sa'yo, parang on and off na kayo. Pero hindi lang kayo hiwalay. Parang nag-ano lang kayo, nag-cool off, parang ganun. So, medyo naano to sa utak niya, parang na-stress siya sa kakaisip. What if kung may fear din siya dito, so what if kung umalis ka na lang, kung sakaling hindi matupad yung plano niya na to, what if kung aalis ka na lang din. So, yung outcome kasi nakikita ko dito about them is that person will not going to accept him anymore even if babalik siya. So, even if babalik siya, hindi na niya to tatanggapin. Nakapag-decide na. Pero honestly, yung person mo, mahal pa talaga siya. Like, to compare to you, mahal niya talaga to, willing pa siya bumalik dito. And, but the thing here is, para doon sa isa, wasak na sila eh. Parang mahina na yung chance na magkabalikan pa sila. Kaya nga sabi ko kanina, this person is giving him mixed signals kasi nag-iisip din yung isa. Pero parang para sa kanya, maybe she realized that it's better na wala ka kaysa sa maulit lang yung dati sa atin dalawa. So tignan natin about sa part mo. Ano yung pwede mangyari sa part ninyong dalawa as an LDR. Okay. Meron pala sa inyong arguments and you are not talking. Or this person don't talk to you. May arguments sa inyo. And this is his way para maayos niya yung sa kanila. So, dito naman sa inyo,
Okay, dito naman sa inyo, andun din sa point that through these feelings na meron kayo as an LDR, na hindi kayo nagkikita or hindi pa ba kayo nagkita or hindi na ba kayo nagkita. Feeling ko sa sitwasyon na to, hindi pa kayo nagkita. Kasi, if nagkita na kayo before, hindi, parang walang sitwasyon na meron siyang someone na balikan if before pa kayo na tapos nag LDR lang kayo. This is someone sa mga LDR na hindi pa nagkita. So, itong person na itong person na to will really like parang desidido siya towards that other person. So, while he's doing that, on your side naman, you felt betrayed. Kasi, hindi na nga okay yung treatment niya sa'yo. Cold na siya sa'yo. Hindi pa nga siguro kayo nag-uusap ngayon dahil nag-aaway kayo. Tapos, parang feeling mo binabaliwala ka lang niya. Parang feeling mo binabalikan ka lang niya or kinakausap ka lang niya every time that he wanted to. You know, not in a way na as an LDR na dapat nag-uusap talaga kayo every day and marami kayong sinishare sa isa't isa. It's like a simple like relationship talaga. Pero yung treatment niya sa'yo is somehow parang kinakausap ka lang niya pag gusto niya, pag kailangan niya. Then, hindi na naman siya nagkipag-usap sa'yo. Minsan palagi yung hantong nyo lang is away dahil nagrereklamo ka sa kung bakit ganito yung treatment niya sa'yo. So, you felt betrayed by this person. So, andun sa point na, well, this person is focusing on his plan towards that ex. Ikaw naman naghihilom ka din sa sakit na nararamdaman mo sa mga treatment niya sa'yo. So, andun ka sa point that habang nag-healed ka, parang dahan-dahan mo din nare-realize that you want your freedom this time. Parang okay na lang ako kung wala ka na lang sa buhay ko kaysa ganito na nasasaktan ako. Kasi parang na to hindi na to siya like 1 week lang nangyari. Parang lagi na to nangyayari pero tinitiis mo lang siya dahil nga you're still in a relationship pero LDR kayong dalawa. So, hindi pa kayo nagkita, never pa kayo nagkita, then meron kayong ganitong relationship. Tiniis mo naman siya pero parang napagod ka. Parang feeling mo na gusto ko na lang mag-healed from this. Ayoko masyadong isipin to. Parang yun yung na ano mo dito. But you really want that this person na maging matured enough to handle your relationship. This person minsan ginoghost ka, tapos binabalikan ka. Ganun yung treatment niya sa'yo dito See? Parang adon ka din sa point na gumulo din to, na-stress ka din sa mga nangyayari sa inyong dalawa sa treatment niya sa'yo na ganito. Na feeling mo binabaliwala ka na lang niya. Na feeling mo parang hindi ka girlfriend, na parang girlfriend ka nga pero hindi ka naman pina-prioritize. So parang gusto mo na lang na mag-focus sa'yo, sa buhay mo, sa goals mo, and just to move forward and like never look back. Parang you wanted to walk away emotionally from this relationship na lang. That makes you realize talaga that you wanted to heal. Parang feeling mo, this person is really just cheating on you. I don't know if you know about this. I don't know if you heard about this. Pero yun yung naano ko dito alam mo na niloloko siya sa'yo. Parang niloloko ka niya. Hindi ko alam kung alam mong niloloko ka niya nang hindi mo alam yung totoong katotohanan dito. Na ito yung dahilan kung bakit ganito yung treatment niya sa'yo. Parang feeling mo na may iba na siya. Parang ganun, may iba na siyang pinapangakuan, may iba na siyang kausap, something like that. Cheating like another person, not because of this wanting to come back sa ex. So, andun ka din sa point na medyo may regret sa'yo, may loneliness and sadness sa'yo.
about this na you thought that this person really do love you but then hindi pala. Parang it seems like para sa'yo nagiging cold na yung feeling mo dito. Nasasaktan ka, na feel mo na napabayaan ka, na feel mo na nandyan siya pag every time na kailangan ka lang niya, and then feeling mo na parang mayroon talaga siyang iba dahil hindi okay yung treatment niya na sa'yo, not unlike before, unlike before. Pero every time na bumabalik siya sa'yo, every time na kinakausap ka niya is pinapaasa ka niya sa mga pangako niya na wala namang nangyayari. So para sa'yo, you just really wanted to end this relationship. And kasi hindi ka na din sure na magkakaroon pa kayo ng new beginning. You are very much disappointed sa treatment ng person na to sa'yo. Siguro tumatagal na lang kayo ng ganito na lang yung treatment niya sa'yo. Parang hindi na din siya nagpaplano kung kailan kayo magkita. Ando na lang siguro siya sa point na tignan natin anong mga pwede mangyari. Parang ganun, ikaw na lang yung nagpaplano and okay na lang siya pag nagkakausap kayong dalawa. Seems like hindi na siya katulad before, how excited he or she is sa relasyon ninyo as an LDR. Seems like parang there's a lot of changes na nangyayari. Seems like there's a lot of lies and unfaithfulness dito. Even if para sa'yo, hindi man totally clear sa'yo kung ano yung dahilan, pero alam mo may dahilan, alam mong cheating ang dahilan dito, hindi man totally clear para sa'yo that ito yung dahilan na gusto niyang bumalik sa ex niya or tinatry niya yung best niya na bumalik doon. Pero nandyan ka pa din, parang hindi ka lang niya binibitawan dahil you are an option na kung sakali man pagpatuloy na talaga siya sa'yo kung hindi na siya babalikan ito. So dito wala kang alam na ganito yung gusto niya mangyari eh. Ang feeling mo lang na niloloko ka niya. Parang I don't know if you heard about this, I don't know if you know about this, pero feeling ko wala kang alam eh. Yung feeling mo lang niloloko ka lang niya. You felt betrayed without knowing kung sino, kung sino, parang ganun, kung paano, something like that. Kasi feeling mo napabayaan ka eh. Yun yung feeling mo talaga dito. This person left you in a cold. So parang ang outcome na nakita ko dito, parang gusto mo na ng freedom, and I think gagawin mo yun. Kasi parang you will not going to accept this person already. Parang you just really wanted to rebuild yourself this time. Even if kakausapin ka niya ulit, parang I think you will going to decide not to accept this person anymore. Siguro napag-isipan mo na yon nung time na hindi kayo nag-uusap. So doon din sa part niya, hindi din siya tinatanggap na. Pinipilit niya lang na ayusin ang lahat, i-explain sa kanya or ayusin ang lahat sa kanila, pero hindi, parang ayaw na din siya tanggapin doon eh. So, tuluyan ka na talagang hindi magiging masaya sa relasyon ninyo na LDR na to. And tuluyan ka na talaga na aalis dito. To have a changes in your life. But this person, honestly, will not allow you this. Mag-o-offer pa rin siya, babalik pa din siya sa'yo, mag-o-offer pa din siya sa'yo ng new beginning. But you will not going to accept this anymore. Parang andun sa point na even parang merong pagsisisi yung nakita ko dito, regret from your person sa mga treatment niya sa'yo, that makes him or her realize that yung coldness na binigay niya sa'yo, nag-e-end pala yun ng separation sa inyong dalawa. And para sa kanya, nabigatan lang din talaga siya sa problema niya dahil sa tinatry niyang ipaglaban din yung sa kanila na without knowing na napabayaan ka na pala niya. So, he is just very much confused
dahil dahil sa mga plano niya, you know. Hindi niya, parang para sa kanya, na-cloud yung vision niya about sa relasyon ninyo, na kailangan niya din palang alagaan yun, kailangan niya din palang i-prioritize yun, kailangan niya din pala tignan yun, or sabihin na natin, diligan yun para mag-bloom, na na-cloud yung vision niya dahil sa mga plano niya na ayusin yung ex niya, you know, ayusin yung sa kanila. So, kahit hindi na siya tinatanggap, na trinay niya, and during those time, nakalimutan niya na meron pala siyang itinabi na relasyon na nakaramdam ng pinabayaan na. So, doon niya na-realize yun nung humiwalay ka na sa kanya. Naisip niya ang lahat ng yun. Pero feeling ko wala nang coming back from this person. So what I can say in this relationship or in this situationship na meron is karma knows no menu. So this is for that person, for your person, you know. Nakikita talaga ng Diyos kung ano yung mga ginagawa ng isang tao, and even if wala kang gagawin, makakarma talaga ang isang tao pag alam ng Diyos na needed niyang makarma. So I will going to pull an oracle card for this. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. So, feeling ko dito, you are limitless. You can do anything you choose, and you choose to be happy. You choose your freedom here. So, ask your help might be na during this time, etong mga times na binaliwala ka, parang hindi mo alam kung kanino ka humingi ng tulong eh. Hindi mo alam na parang feeling mo you are alone. And if i-share mo to sa iba, baka pagtawanan ka lang or baka i-judge ka lang. So, andun ka sa point that you are keeping this into yourself. Kaya sinasabi to dito ng oracle card is ask for help. Don't be shy. What do you really need? Ano ba talaga yung gusto mong mangyari? And be willing to accept support from others, advice, you know, and to be there for you, to advise you on what to do. And you can do anything kung ano yung gusto mong mangyari. Okay, you can do anything kung ano yung gusto mong mangyari. You can do what you want. Just listen to some advice, you know. If ever na matatamaan ka kasi may mga kaibigan na mag-a-advise sa'yo like totally blunt advice, especially if you are with a friend na Leo, Sagittarius could be, a Libra could also be. Sila to mga mag-a-advise na totoo talaga yung advice. Masasaktan ka kung masasaktan ka. So, even if ganon, at least mapapasok yun sa isipan mo eh. Doon siguro ginawa mo yun, then na-realize mo ito yung mga ito. So yun, if you are still in a situation which is this will happen in the near future pa or in the future, then this is what you need to do. Ask some advice, ask for help, be willing to accept support from others that you know, para hindi ka ganun ka mahirapan na kung ano yung pwedeng gawin mo. Okay, to just for some or few or parang countless ba? Countable people in your life, like one or two, pinaka alam mong trusted mo and alam mong hindi ka ma-judge. So, yun lang yung pipiliin mo. Okay na isang tao na makapag-advise sa'yo, okay na dalawa, okay na yun. At least meron kang ma-share, may mailabas ka ng sama ng loob mo or yung mga hinanakit mo or mga sabi natin, mga ideas mo kung anong gagawin, mga tanong mo, may maitatanong ka, hindi yung sarili mo yung tinatanong mo. So, yun. Signs, I did not
I did not mention any signs, but sorry about that. But earlier I saw Aries. I saw Capricorn, Gemini, Virgo, Libra, Taurus, Pisces, yeah, Cancer, Scorpio, Cancer, yeah, and could be okay, Sagittarius. So yun yung mga nakita ko kanina. So Sun, Moon, Rising, Venus, check your placements or anything. Kaya kung wala man yung sign ninyo dito, or I also saw Scorpio, yeah, Scorpio. Kung wala man yung sign ninyo dito, I also saw sorry, Cancer. Kung wala yung sign ninyo dito, then hindi naman ibig sabihin na hindi kayo makaresonate. Kung feeling nyo nakaresonate kayo, then this might be for you. And this is a general reading and not a personal reading. So this could be also a like timeless reading. Kung kailan ninyo mapanood to, then this might be yours. Then yun. So that is my reading for you. Thank you and God bless.